Big development ito mga kapatrol. Kai Sotto, gagawing main man ng kanyang bagong team. Franchise player. Yan ang balak ng Koshigaya Alphas nang kinuha nila si Kai Sotto. Galing kasi ang Alphas sa Division 2 at ngayong nakapasok sila sa Japan B-League Division 1 ay gusto nilang gumawa kaagad ng ingay at makuha ang championship kaagad. At ang kanilang sasandalan ay ang 7-3 Filipino sensation na ating idol na si Kai Sotto. Ano nga ba itong franchise player? Well, a franchise player is a player on such a team around whom an entire competitive squad can be built. Ito na yung panahon na hinihintay ng lahat ng mga Pinoy na makikita natin si Kai na maglalaro na hindi na problema ang playing time at palaging nasa kanya na ang bola. With the way Kai was playing sa Gilas versus Latvia, ay siguradong jackpot ang Koshigaya Alphas dahil kung madadala ni Kai ang kanyang dominance against Latvia, ay siguradong isa ang Alphas sa magiging team to beat sa Japan B-League next season. With Kai, ay kailangan lang niya ng magaling na mga supporting cast na willing siya bigyan ng bola sa ilalim. Let Kai dominate inside the paint at hindi malayo ang 30 points per game ni Kai and 10 rebounds. Lumalakas na kasi ang katawan ngayon ni Kai, kaya it is expected na instead na sa labas manggagaling ang mga atake ni Kai, I expect him to bully his way to the basket. Ito na ang pinakamalaking development ngayon sa laro ni Kai, ang kanyang inside play na kung saan magiging mas effective ngayon si Kai dahil napaka-skilled na niya at mas lumalakas pa ang kanyang katawan. Samantala, sa unang araw pa lang ng Paris Olympics ay sasabak na kagad ang ating mga boksingero. Tokyo Olympics silver medalist Neste Petesio at Carlo Paalam will carry the flag in the opening ceremony, which will start at 7:30 p.m. on Friday, Paris time, or on Saturday, 1:30 a.m. dito sa Pilipinas. Pero hindi na makapag-antay ang mga Pinoy sa unang pagsabak ni Carlos Yolo, ang isa sa mga athletes na expected na makakakuha ng medalya. Carlos Yolo, as he competes in the men's qualification, where the finalists in the all-around and each of the apparatuses will be determined. The 95 gymnasts were divided into 3 subdivisions, with Yolo scheduled in Division 2 at 3:30 p.m. Paris time o 9:30 p.m. Philippine time. Hindi lang isang medalya ang habol ni Carlos Yolo, kundi baka mag-multiple medals pa siya sa Paris Olympics. Delgaco, the first Filipino rower to qualify in the Olympics, is entered in Heat 2 to be flagged off at 10:24 a.m. or at 4:24 p.m. Philippine time, where she will be racing against the entries from Slovenia, Algeria, Netherlands, Switzerland, and Morocco. And shout out at Erne Esteban, Bahamas make Eric Gordon as their naturalized player. That's why Klay Thompson did not play an Olympic qualifying tournament. Klay Thompson only play in the Olympics game if Bahamas qualify in the Olympic qualifying tournament. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng espesyal na treatment kay Bronny James sa NBA Summer League, na nagdulot ito ng pagkabahala sa mga kasamahan niya sa Los Angeles Lakers. Ang mga manlalaro ng Lakers ay iniulat na naiinis dahil sa mga pagkakataon na tila binigyan ng privilege ang anak ni LeBron James na si Bronny sa halip na para sa kanilang sariling mga pagkakataon.
Si Bronny James ay napili sa ika-55 pick sa 2024 NBA Draft, ngunit mula nang makuha ang kanyang 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $7.9 million nitong nakaraang buwan, nakatanggap siya ng paratang na nepotism, and in this case, sources were concerned that Bronny's on-court opportunities in Summer League hurt other players' chances to make an NBA roster ahead of the upcoming 2024-25 season. Sabi ng isang insider mula sa Los Angeles Lakers, maramdaman na walang pagkakaisa sa grupong ito dahil si Bronny ang pangunahing manlalaro at ang iba ay hindi nararamdaman na tama ito, na siya ay karapat-dapat sa ganitong pagtrato. At dahil sa atensyon at espesyal na trato kay Bronny James, maraming ibang mga young players na sumusubok na makapasok sa roster para sa susunod na season ay hindi nagkaroon ng pagkakataong maipakita ang kanilang pinakamahusay na laro. At isang miyembro ng Summer League team ng Los Angeles Lakers ang nagkumpirma na halos lahat ng bagay ay nakatuon kay Bronny at parang tinato si Bronny na hiwalay sa kanila. At ito ay nakakainis dahil hindi nila naramdaman ang anumang chemistry sa grupo. At yun ay ayon sa hindi pinangalan ng player ng Los Angeles Lakers ng NBA Summer League. Dagdag pa niya, sobrang naiinis siya dahil hindi siya nailagay sa pinakamainam na pwesto o kahit sa ilang plays o game plans dahil gusto nilang ipakita ni Bronny ang kanyang mga kakayahan at magningning ito. Kitang-kita ang atensyon at halos lahat sila ay iniisip ang pagtatapos ng Summer League para makaalis at mag-focus sa susunod na hakbang sa kanilang mga karera. Nagbigay babala ang player na maaring hindi kasalanan ni Bronny ang sitwasyon habang sinabi ng isa pang insider mula sa Los Angeles Lakers na they have nothing against on LeBron James' son. Kahit na ganon, ayon sa ulat, ang karanasan ay hindi maganda para sa locker room ng Los Angeles Lakers. It was pretty much Bronny on tour. Yan ang sabi ng teammate ni Bronny. Nagreklamo rin ang hindi pinangalan ng insider na pinigilan ng mga representatives ni Bronny ang rookie guard na makipag-usap sa mga reporters na maaring maglagay sa mahirap na sitwasyon para sa kanyang mga kasamahan sa kupunan. Tinapos ni Bronny James ang Summer League ng isang positibong takbo matapos ang isang malungkot na simula. Nakakuha siya ng 25 points sa 10 of 21 shooting sa kanyang huling 2 laro. Kasama dito ang paggawa ng 3 of 8 na basket mula sa 3-point range. He had 2 pretty games, last 2. I think it's going to help him going into the summer so we can work on different things with him. Just that confidence and knowing that he can play at this level. It's still going to take a lot of time and a lot of reps. Yan ang sabi ni Lakers Summer League coach Dane Johnson. Ang mas batang James ay tahimik lang at walang sinabi tungkol sa kanyang performances laban ng Atlanta Hawks at ang sumunod nilang laro kontra Cleveland Cavaliers.